Kaligtasan, permanenteng regalo o pansamantala lamang? Sa video na ito, alamin natin kung mawawala pa ba ang kaligtasan ng isang Kristiyano. Kung kayo ay tunay na nananampalataya sa Panginoong Hesukristo at tinanggap nyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay, kayo ay may kaligtasan na. Ibig sabihin, ligtas na kayo at sa langit na kayo mapupunta. Nangyari ito dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at higit sa lahat dahil sa Panginoong Hesukristo. Ngayon mga kapatid, sabihin natin na ligtas na tayo at nasa atin na ang kaligtasan. Ngunit paano kung bigla tayong bumalik sa dati nating buhay, namuhay ulit sa kasalanan at lumayo sa Diyos? Ang tanong, mawawala ba ang kaligtasan na nasa atin o mananatili pa rin ito? Hindi ako magiging dogmatic sa aking sagot. Ipapakita ko lamang sa inyo ang dalawang pananaw tungkol sa kaligtasan, kung mawawala ba ito o hindi. Ang paniniwala na hindi na mawawala ang kaligtasan. Maraming Kristiyano ang naniniwala na hindi na mawawala ang kaligtasan anuman ang gawin natin. Ayon sa kanila, hindi na mabubura ang pangalan ng isang Kristiyano sa aklat ng buhay. Permanente na ang pangalan doon kapag naisulat na. Ibig sabihin, kung ligtas ka na ngayon, ligtas ka na forever anuman ang gawin mo. Ang sabi nila, kung natanggap natin ang buhay na walang hanggan, hindi ito pwedeng maputol dahil iyon ang pangako ng Diyos. Para mas maunawaan natin ito, may isang theologian na nagngangalang John Calvin na sumusuporta sa paniniwala na hindi na mawawala ang kaligtasan. Para kay Calvin, Diyos lamang ang may kakayahang magligtas ng tao at siya rin ang pipili kung sino ang maliligtas. Ang pagpili ng Diyos sa mga maliligtas ay walang kondisyon. Dahil pinili ka ng Diyos, ligtas ka. Ang pagkamatay ni Hesukristo ay para lamang sa mga pinili ng Diyos noon pa man at hindi matatanggihan ng tao ang biyaya ng Diyos. Lahat ng pinili ng Diyos ay mananatiling ligtas hanggang sa wakas. May mga talata sa Biblia na pinanghahawakan ng mga taong naniniwala na hindi mawawala ang kaligtasan, tulad ng Romans chapter 8 verse 38 to 39 at John chapter 10 verse 27 to 29. Ang paniniwala na pwedeng mawala ang kaligtasan. May mga Kristiyano rin na naniniwala na pwedeng mawala ang kaligtasan ng isang tao. Naniniwala sila na may free will ang tao. Kung ikaliligtas nila, sila ang magdidesisyon. Kung ikakapahamak nila, sila rin ang may dahilan dahil sa kanilang free will. Halimbawa, kung ang isang tao ay nag-backslide o tumalikod sa Panginoon, maaaring mawala ang kaligtasan na natanggap niya. May isang theologian na nagngangalang Jacob Arminius na naniniwala na pwedeng mawala ang kaligtasan. Ayon sa kanya, may choice ang tao para tanggapin ang kaligtasan o hindi. Ang kaligtasan ay nakadepende sa pagpili ng tao. Ang kamatayan ni Hesukristo ay para sa lahat ng tao. At kung pipiliin mo siya, maliligtas ka. Kung tatanggihan mo siya, mapapahama ka. Pwede ring tanggihan ng tao ang biyaya ng Diyos. At kung mamumuhay siya sa kasalanan at tatalikod sa Diyos, mawawala ang kaligtasan. May mga talata sa Biblia na pinanghahawakan ng mga taong naniniwala na pwedeng mawala ang kaligtasan, tulad ng Revelations chapter 22 verse 19 at Revelations chapter 3 verse 5. Ang pagrespeto sa paniniwala ng bawat isa. Pareho nating nirerespeto ang paniniwala ng bawat isa. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo na ligtas ka na. At pagkatapos mong maligtas, dapat sumusunod ka sa kalooban ng Diyos at mananatili ka sa Kanya. At yun ang pinakamahalaga. Sana ay may natutunan kayo sa ating pag-uusap ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos at ingat kayo palagi.